Ayan, siyempre excited po. Excited na maray kasi siyempre pagkakataon na naman namin i-promote ang soils. Ito yung pinakapunto natin na dapat mahalin natin, pangalagaan ang lupa. Through this kind of celebration, nako-convert natin yung mga science-based activities into more fun activities like trainings, mga quizzes, and tomorrow mas masaya po kasi marami kaming mga pagimik na halimbawa parade with costume ng pero ang costume na yan is puro pang soil components yan. Kaya medyo excited ang mga estudyante natin. Ngayon ma'am, sa unang araw, ano yung mga ginawa natin? Ayon. Kanina po nag-umpisa yung World Soil Day celebration natin sa pamagitan ng pag-sponsor ng Soil Science Quiz Bee. Masaya kami kasi meron tayong katuwang sa pag-sponsor ng Quiz Bee at yun yung Philippine Society of Soil Science and Technology Incorporated. Isang national organization ng lahat ng mga soil scientists. So, Quiz Bee po yun. Lahat ng mga BS Agriculture students na parang nag-accept ng challenge na mag-undergo ng isang quiz. Ang isang team ay composed ng first year, second year, third year, at fourth year. Tapos naglaban-laban sila, pero tungkol lahat sa soil science lang ang mga question. Yun ang kaninang umaga. So ngayong hapon, makikita naman natin ito na tungkol naman ito sa in cooperation na pa rin, another sponsor natin, the Department of Agriculture, tumutulong din tayo sa pag-promote ng National Soil Health Program. So yun ay sa pamagitan ng bago na state-of-the-art na facility at yan na yung tinatawag nating Mobile Soil Laboratory. So kung familiar na po kayo, good dahil isa po yan. Kung hindi naman, kung bago sa inyong pandingig ang Mobile Soil Laboratory, pagkakataon na po yan na pumunta ngayong araw at saka bukas para makita nyo yung Mobile Soil Laboratory na kayang mag-analyze ng lupa kahit hindi, parang ang kapalit po nun is yung facility ang pumupunta dun sa mga farm rather than ang farmers magdala ng soil sample dun sa laboratories. Kasi yun nga ang challenge. Kaunting farmers ang nagpapa-analyze ng lupa. So alaswerte po yung pagtatanim. Kaya yun, walang assurance na maganda ang magiging ani. So yun ang yun yung intention ng Mobile Soil Laboratory. Pero parte ng pagbisita sa Mobile Soil Laboratory, nagkakandak din sila ng training on proper collection of soil sample. Kasi importante po yun, critical. Paano pipiliin yung soil sample na magre-represent ng buong farm para ang fertilization and other management practices ay siguradong swak para tumubo ng tama ang ating lupa. Ikadalawa, yung soil test po. Pamagitan ng soil test kit, kung naririnig ng mga tao po yun, imbes na laboratory method ang gagawin, sa field pwedeng magdala po tayo ng kit lang, tapos colorimetric method ang pinag-uusapan doon. Pero malalaman na natin yung pH, yung nitrogen, yung phosphorus, potassium content. Kasama na rin siguro yung texture nun. Tapos yung ikatatlo, yung bago na namang application tool nila, yung Fertrite na tinatawag. Paano ang pag-compute ng fertilizer? Ang iba kasi may struggle sa pag-compute kasi mathematics daw yun, nahihirapan. Pero with the use of the application tools, so si Fertrite tinutulungan na mapabilis yung pag-identify, pag-determine ng fertilizer na ire-recommenda at gagamitin ng ating mga farmers. Yun. Tapos yung ikaapat, pagbisita mismo doon sa Mobile Soil Laboratory. Kaya tara na po, punta na kayo dito sa CBSUA kasi isa kami sa nagpo-promote ng Mobile Soil Laboratory. So invited lahat dito ma'am? Sa ngayon po, through us, nakikialam na ako kumbaga, naging medium lang kami to promote the technology. Kasi gusto po nating iparating sa lahat na hindi pwedeng nagse-self-medicate sa lupa. Yan, hindi pwedeng nagse-self-fertilize sa lupa. Kailangan may basis. Yun ang intention ng university at ng Bureau of Soil, siyempre, scientific ang basis. Hindi po yung trial and error na pwede na to. Dapat exact. Yun po ang ng soil health assessment. Para sa inyo,
Importante po itong masyado sa amin kasi isang pagkakataon na ito para i-promote ang soil science bilang major din ng BS Agriculture. Kasi kung inyo pong tatanungin ko, konti lang ang nagugustong mag-major ng soil science kasi sabi mahirap daw. Okay? So, isang pagkakataon ito para i-promote ang soil science na may saya po sa soil science. Yun, yung ganon. Merong pagkakakitaan din sa soil science. Basta mahalin lang natin yung soils. Yan. Bukas ma'am, ano pa yung mga mangyayari? Bukas maghapon po mas matindi kasi lahat ng estudyante na kumukuha ng soil science course, halos 30 plus na sections po yan, halos tig 40 students. So more or less mga 1,500 students ang involved. May mga activities tayo na mag-uumpisa sa parade. Pero yung parade nga po, parang costume parade siya, pero tungkol sa soil. So, minemeasure natin dito yung creativity ng ating mga estudyante kung paano nila mako-convert into a costume ang isang soil component, ang soil organism. Kaya iba't ibang interpretation po ang makikita yan. So, parade po yon. Ikadalawa po yung, meron tayong pledge of commitment. Importante yan, sir. Pipirma ka doon na ikaw ay nangangako na aalagaan mo ang lupa. So, gusto po namin yan. Di naman po kami nagsusulisit, pero kung magdo-donate kayo, pwede. Joke lang. Tapos yung may mga quiz din sa among our students. Tapos merong mga fun games. Pag sinabi po nating fun games, po natin, parang tuning ng laro at saka science-based. Mga ang questions, puro sa soil science, tungkol sa soil science. Pero bago mo masagot yung question na yan, medyo dadaan ka muna sa kaunting struggle, parang hurdle po ba na at least ma-measure yung stamina, tapos at the same time, maging masaya. Kasi minsan, pag basta puro quiz lang, ang nervyos grabe. Sasabihin, ay, di ako niyan marunong. Pero pag may mga practical questions po, identification ng mga substrates for composting, identification ng mulching materials, identification ng mga soil amendments, tungkol po talaga sa lupa. Yun yung ganon. Pero meron on the side, meron din po tayong tinatawag na soil painting contest. So kakaiba rin yan. Hindi ang medium po dito lupa talaga. Kaya makikita nyo how artistic our students will be. Kaya bukas po yan, nakadisplay yung lahat ng artwork nila and hopefully matuwa ang lahat ng mga manonood syempre dyan. Tapos meron kaming tinatawag na Suelo Bingo. Parang bingo pero dahil suelo, meron po kaya kaming mascot na ang tawag namin sa soil science ay si Suelo. Sa Spanish, ang meaning po niyan ay soil. Ngayon, may bingo kasi yung sistema ng paglalaro parang bingo. Pero instead na number, mga chemical symbols. So, chemistry ang pinag-uusapan natin dito. So, ka na, sir? Mag-memorize ka na ng mga elements, yung symbol niya at yun ang makikita mo sa card. Tapos, parang sistema ng bingo. It's one way of presenting paano makakasaya sa pag-aaral at pag-memorize ng mga elements ay pagkahirap-hirap po ba ganyan. Ayun, sir. Yun. Na-mention nyo kanina, maraming nahihirapan sa subject na soil science. Opo. Yung Actually, mixture po kasi ng sciences ang soil science. May soil chemistry, may soil physics, may soil biology, may soil survey and classification, may soil fertility. So, kung banggitin mo lang yung yung mga science na yon, mga high intense na subjects ng science talaga yan, natatakot ang estudyante. Pero actually, hindi naman. Kumbaga, soil chemistry, anong mga elements ang natatagpuan? Physics, paano natin masasabi yung texture ng lupa? Pag sabi natin naman na soil biology, anong organisms ang meron sa lupa? Pero pag sciences na kayo ang pinag-uusapan, nginig-nginig na tayo doon. Tapos may computation pa ng fertilizer, may computation pa ng density.
Kaya medyo akala ng mga napakahirap ng soil. Which is in fact, pareho lang yan ng iba. Yun nga lang, name-menos kasi lupa, tinatapakan lang. Hindi nakakain. Hindi tulad ng manok, baboy. Ayun, pag nag-alaga ka ng manok, ng baboy, meron kang karne. Pero tayo po, pag nag-alaga ng lupa, may magandang tutubong tanim, kaya may aning-aani. Magandang ani na makukuha. Pag nakakarinig kayo ng mga ganyan na statement, hindi naman kayo na-offend. Hindi naman po. The more na na-challenge kami, paano ko ito hihikayatin na mahalin ang lupa? Kasi na-survive ko nga, bakit sila hindi? Yan, ganun lang po yun. Nothing special about us. Yun lang, kailangan lang talaga maintindihan natin na yung lupa kailangan pag-aralan. Kasi diyan nagmumula ang buhay. Buhay ng halaman, buhay ng animals, buhay ng tao. Yan. Ito ba, ano naman ang masasabi niyo sa ayaw sa agrikultura? Pag ayaw sa agrikultura, mahirap po yan. Kasi paano na yung pagkain mo? Paano na yung pag-survive mo in the future kung ang agriculture hindi mo mamahalin? 'Di ba? Parang hindi acceptable lalo na dito sa atin sa Pilipinas na agriculture ang pinaka source po ng kabuhayan. Yan. Sige ma'am, sa mga susunod na araw bukas, ano pa mga aasahan natin? At syempre message na rin ma'am, kung meron kayo gusto i-promote ngayon. Okay po. So, sabi niyan, ang greetings natin, perme, Happy World Soils Day. Kasi every December 5 po, yan ay celebration ng World Soil Day. In commemoration at pagbibigay pugay doon sa head po ng Thailand na nag-promote talaga ng soil health talaga siya. Tapos ang theme po ngayon ng World Soil Day celebration natin is Healthy Soil for Healthy Cities. Kaya gustong sabihin, pangalagaan pa rin natin ang lupa kasi maski nasa urban area, kakailanganin din nila yan. Kasi diyan nagmumula din, paano magkakaroon ng agriculture sa syudad? Di po ba, sir? So, isa pong sistema is yung tinatawag nating vertical gardening. Hindi ako magbabanggit ng hydroponics kasi kontra yan sa amin. Nawala yung lupa doon. Kaya lang, pag sinabi nating vertical gardening, siyempre pwede rin yung, o kaya mga container gardening. Ibig sabihin, nakita natin, naging popular siya noong COVID time. Mga plantito at plantita, paano nag-survive yung mga halaman? Nagkaroon tayo ng formulation ng soil. Hindi tayo basta kumuha ng lupa sa field tapos nilagay natin sa paso, kundi kailangan nating i-reformulate yan. Kaya isa yan sa ating tinuturo sa mga estudyante natin na gawin nating maayos ang ating soil media kasi kailangan kompleto at supisyente siya para sa pangangailangan ng ating halaman. Yun po.